2010 nung nakilala ko si Jauma habang nagtatrabaho bilang executive chef sa isang sikat na Spanish restaurant and wine bar sa Pilipinas. Bata pa lang din siya nung dumating siya sa Pilipinas. 23 years old si Chef Jauma noon, ako naman ay 21 nung nagkakilala kami. Nag-work ako sa TGIF noon sa Bonifacio High Street. Pumasok siya doon para mag-dine-in kasama isa niya pang Spanish friend. Tapos, ayun, doon na in love yung asawa ko sa akin. Charot. Nung gabi na yun, naalala ko pa, sabi niya, binubulong niya sa kaibigan niya, "She's the mother of my child." Oo, di ba? Pero ako din malang kasi nga, gusto ko lang naman umuwi ng bahay na merong tip. Tapos iniwan niya yung calling card na doon sa bill jacket. Dinedma ko pa, pero tinago ko. Tapos after 2 weeks, may ganoon akong kaibigan na si Jen na gusto niyang pumunta sa Manila para maghanap ng trabaho from Batangas. Alala ko si Chef Jauma. So sabi ko, maraming restaurant na hawak to. So pwede niyang matulungan yung kaibigan ko. So doon na kami nagkapalitan ng number. Andun na siya nag-start na, ay, gusto mo na tayo ng sine. So I think, nagustuhan niya ako kasi yung first date namin, parang ako yata yung nagbayad. Ako yung nagbayad ng sine. Tapos siya yung nagbayad ng dinner. Hati kami. Ganun. Para siyang Pilipino po. Very romantic din. Nanliligaw din. Hatid sundo ako noon araw-araw sa trabaho. Susunduin niya ako sa bahay. Hatid niya ako sa trabaho. Parang taxi driver ko po siya noon. Parang doon ko na-appreciate siya. Sabi, grabe. Parang sa halos lahat ng nanligaw sa akin siya yung kakaiba. So kahit nung walang sing-sing, nung nag-propose siya, nag-yes ako sa kanya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, kinailangan bumalik ng Spain ni Jauma. 8 months kami naging magjowa ni Chef Jauma. Nag-propose siya sa akin noong Valentine's Day. Kaya lang 2 weeks after nung Valentine's Day, namatay yung father niya, heart attack. Kailangan niyang umuwi ng Spain. Tapos pinuntahan niya ako nung sa work at tinanong niya ako kung gusto kong sumama sa kanya. So nag-hesitate pa ako nung kasi hindi ako ready. Nasa trabaho ako noon. May passport ako pero wala akong inipong pera. Paano ako pupuntang Spain? Tapos winter pa, wala akong damit na pang winter. Pero si Jauma, positive siya. Tapos sabi niya, tara, punta tayo sa embassy. Kumuha siya ng emergency visa doon. At nagulat ako kasi nabigyan ako ng emergency visa. Nagulat din ang mga magulang ko sa biglaan kong pag-alis papuntang Spain. Tinawagan ko yung nanay ko. Nasa airport na ako noon. Sabi niya, punta ka ng Spain. Nasa trabaho ko lang kanina. Parang mag-outing ka lang. Kilala naman nila si Jauma at alam naman nila na mabuting tao si Jauma. So hindi rin sila nag-alala. Wala na rin silang nagawa. Nandun na rin naman ako sa airport. Pinayagan na nila akong umalis. Mabilis sa mga pangyayari sa aming love story ni Jauma. Nung dumating ako dito noong 2012, hindi na po ako umuwi noon hanggang sa nabigyan na rin ako ng residence card. Tapos saka na lang ako nakauwi after ilang months lang din po. Kasi mabilis naman yung process dito ng kasal at saka ng mga residence permit lalo na't kasal ka. Maswerte ako sa pamilya ni Jauma. Naging mabuti ang pakikitungo nila sa akin at ganun din naman ako sa kanila. Ramdam ko na parte ako ng kanilang pamilya. Basta wala po akong masabi sa family na napuntahan ko. Sobrang grateful po ako. Sobrang bait nila and tinuturing nila ako na pamilya talaga. Parang anak na ng biyenan ko. Namulat ako sa buhay na kailangan maging masipag para umasenso. Simula bata ako, tinuruan na kami ng mga magulang namin na maging palaban kasi hindi naman ako lumaki sa mayamang pamilya. Mahirap lang din naman kami noong bata kami. Teacher yung nanay ko, so sa kanya sobrang palaban yung nanay ko. Lahat na ibinenta niya. Nagbenta kami ng gulay, ng prutas, ng paputok kapag New Year's. Tapos ako naman nagbebenta din ako ng mga masapan or candy sa school ng patago sa mga kaklase ko noon. So, simula bata pa talaga, na ako noon, parang basta wala na akong kahihiyan. Hindi na ako nahihiya kasi kaysa naman mamatay ka sa gutom, di ba? So, magbenta ka na lang. Wala ka naman ginagawang masama. Kaya naman pagdating sa Spain, naghanap agad ako ng trabaho. Nag-start muna ako as an English teacher kasi yun yung parang mas pinakamadaling mahanap. Yung hinahanap talaga ng mga tao dito kasi dito hindi sila nagsasalita ng English. So, kailangan nila lang someone na magtuturo sa mga anak nila. Pero hindi ko siya nagustuhan kasi kailangan mahaba ang pasensya mo, maiksi yung sa akin. So, nag-apply na lang ako sa isang fashion boutique po. Nag-apply ako malapit lang dito sa amin kung saan maraming tourists ang pumupunta doon. So, kailangan nila ng English speaker doon. So, doon ako natanggap. Sa Dolce Gabbana po yung shop na pinagtrabahuhan ko. Nag-start ako noon na nagtutupi-tupi lang ng dami. Tapos, ayun, nagbebenta. Dahil bagong salta, hindi naging madali ang aking pinagdaanan.
Hindi ako marunong mag-Catalan or Spanish language nun. Pero gusto kong matuto nun. One time, siguro 1 month pa lang sa work, nawala yung phone ng katrabaho ko. So, hindi ko ma-defend yung sarili ko na sabihin sila hindi ako magnanakaw. Kasi ako yung bago, so ayoko. Na ako yung sisisihin dahil nawawala yung phone niya. Tapos doon ko naisip, kailangan ko mag-aral. Kailangan kong pagtanggol yung sarili ko. Pero yung tingin nila na, uy, may bago tayo. So, alam mo yun, baka siya yun. Pero hindi lang yun. I mean, marami akong gustong gawin or patunayan. Pero hindi ko magawa kasi hindi ako marunong yung language nila. Umiyak. Tumatak sa puso ko ang pangyayaring iyon at naging hamon para matuto at mas maging madiskarte sa buhay. Mag-aaral ako yung 2 language. So, pumasok ako sa school noon for 6 months, I think. Libre naman yun kasi sa mga school dito, meron silang mga free classes for 1 hour or 3 hours per week sa mga government. So, kailangan mo lang hanapin kung saan ka nakatira yung munisipyo and then you can ask kung saan ka pwedeng matuto for free yung mga languages nila dito. Twice a week ako pumupunta for 3 hours para may paglaban ko yung sarili ko. Di inaral ko talaga yung language nila. Nanonood ako ng movie in Spanish. Tapos everyday ako nakikipagkaibigan ako. So kailangan open ka sa mga tao dito sa conversation ng para rin sa'yo. Para sa ikagaganda ng buhay mo dito sa Spain. After 1 year na marunong na ako ng mag-Catalan and Spanish, doon nila ako pinuromote as a manager. Sobrang taas ng sales ko noon at saka sa customer service. Kilala kasi tayo mga Filipino sa customer service. Yung talagang may respeto, tsaka funny, nakakatawa, ganyan, palatawa, palangiti. So, I think doon po ako nag-excel sa trabaho kasi medyo seryoso sila dito. Tapos, pinatalsik ko na yung mga natalsik. mga nang-away sa akin. So, ayun, doon ko na nakuha yung parang mas respeto sa mga katrabaho ko. Kailangan matapang ka. Kailangan mo ipaglaban yung sarili mo. So, kailangan mo talagang matuto ng language dito. Pero kung gaano kabilis umikot ang buhay ko dito sa Spain, ganun din kabilis na puno ng hamon ang pagsasama namin ni Jauma. May mga bagay na nangyayari, minsan na hindi natin inaasahan na naghiwalay kami ni Chef Jauma. Manong back 2015. So 3 years kaming kasal noon bago kami maghiwalay. Marami kasing nangyayari, like yung namatay yung father niya, tapos naman after nun yung lolo niya, siya yung favorite lolo niya yon. Tapos yung mother niya halos, ayun din, nagkaroon ng car accident. Yung car accident na yon, sobrang fatal niya talaga na halos kunin din yung mama niya. So parang gumuho yung mundo ni Jauma, I think. Tapos yung trabaho pa na iniwan ng papa niya. So, kailangan niya rin mag-adapt kasi kailangan niya matutunan lahat. Kailangan niya matutunan gumawa ng cold cuts, ng mga cakes, ganyan-ganyan. Nagka-depression naman si Jauma. Kung mga 25, gusto ko na maging mommy, ganyan. Or 26, ganon. So, si Jauma, I think parang na-pressure siguro din siya sa akin. Tsaka parang gusto niyang maging lalaki. Siya na lang kasi ang lalaki sa buong family. So, parang gusto niyang tumayong lalaki sa, maging tatay, maging kapatid, ganyan. So, parang naghalo-halo sa kanya. So, sobrang dami ng pinagdaanan din ni Chef Jauma noon. Tapos, kailangan niya pa maging mabuting asawa sa akin. Tapos, ayun po. Nakipaghiwalay siya sa akin. Naghiwalayan kami. Tapos, ako naman, sabi ko, sige. Hindi ko na rin pinilit yung sarili ko. Kasi, masakit. As in, sobrang sakit. Iyak talaga ako ng iyak noon. Sabi niya, hindi na siya sigurado kung mahal ba niya ako. Ganun. Sakit, di ba? Ang sakit kaya, no? Pero ako, hindi ako palahabol. So, kapag narinig ko yung word na yun, parang, bakit may pipilit ang sarili mo sa isang tao na hindi sigurado sa'yo? Sabi ko sa kanya, in 2 days, 3 days, aalis ako ng bahay. Tumayo ako sa sarili kong mga paa at pinatunayang kaya ko mabuhay mag-isa. Hindi ako sumuko at patuloy na hinanap ang aking sarili at ang tunay na magpapasaya sa puso ko. Marami na rin ako naging kaibigan. Tapos, na-promote din ako sa trabaho. So, parang tumaas din yung salary ko. So, parang wala akong rason para umuwi ng Pilipinas para magmukmok. Swerte ako na nagkaroon ako ng mga kaibigan noon na kahit hindi sila Filipino, talagang mahal na mahal nila ako. Yun po, hanggang sa after 3 months, naramdaman ko, ayaw ko pala mag-isa. Marami akong natutunan habang magkahiwalay kami ni Jauma.
doon din sa moment na yun na nahiwalay kami, doon ko nahanap ang sarili ko, promise. Kapag sarili mo yung hinanap mo sa ibang bansa, parang matututunan mo yung self-acceptance, ay yung matututunan mong mahalin ang sarili mo. Kasi kapag mahal mo ang sarili mo, kaya mo lahat. So kung meron kang income, sarili mong income, kahit anong mangyari sa'yo, meron kang pagkukuhanan ng pera, tsaka basta mas magiging matapang ka. Naharapin kung ano man ang meron ka ngayon. So yun yung magandang nangyari sa akin, na natuto ako sa buhay ko na umasa sa sarili ko, hindi sa iba. Pagkatapos ng ilang buwan, nagkaayos kami mag-asawa. Nagkapatawaran. At muling nangako na patuloy na mamahalin at magiging matatag para sa isa't isa. Yung relasyon namin ni Zama ngayon, habang tumatagal, mas matibay. Feeling ko kaya siya bumalik din talaga agad-agad. Kasi nga parang nakikita niya na parang sabi niya, hindi na ako makakita ng tulad mo. What? Sobrang proud ako sa sarili ko. Kasi sa buong Spain napili ako noon to represent the Philippines sa International Women's Day. Tapos na-invite nila ako na maging speaker para sa mga events dito, international events. Basta marami akong na-receive na blessings. Andyan din yung mga brand collaborations. Yung kita ko ngayon, 4 digits na. Oh! Sa euro. Sa euro. 6 digits sa pesos. Hindi katulad sa ibang bansa, walang fiancé visa sa bansang Spain. Pero kung engaged or may planong magpakasal sa isang Spanish citizen, narito ang mga maaaring gawin. Magpakasal sa Pilipinas bago mag-apply ng family visa. Sinasabing matagal ang approval at processing time ng pathway na ito, pero sigurado makakapasok ka na sa Spanya bilang isang legal resident. Isang paraan din na mag-apply ng tourist visa at sa Spain na magpakasal sa inyong partner. Pero walang garanti ang tagal ng processing time ng iyong permanent residency. Kaya naman mas mabuting kumonsulta sa mga eksperto o magtungo sa embassy para humingi ng payo para sa pinakamabuting hakbang na dapat gawin.